Malaki po ang posibilidad sa oras na ilabas yung final report ng Quadcom na gumawa ng 13 hearing na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay kasama sa irerekomendang kasuhan. Ito ay base dun sa kanyang pagharap sa Quadcom na umamin na siya ang nag-utos at lahat ng pananagutan ay kanyang inaamin. At base na rin sa mga naging testimonya ng mga resource person, testigo at iba pa ng hearing, talagang siya yung nag-utos at siya ang sunod ng mga otoridad, especially sa issue po ng human rights violation at iba pang mga illegal activities ng mga Chinese national dito sa Pilipinas. Pakinggan po ninyo itong inisa report na ito. Salamat sa UNTV, isa sa mga respetadong news organization sa ating bansa. At ito po ang sinasabi dito ni na lalo tigit ni Congressman Acop ng Antipolo City. Siya yung Vice Chairman, abogado, retired general. So alam niya itong mga galawan, may kaugnayan po dito sa mga investigasyon at recommendation na posibleng ilabas na sa lalong madaling panahon. The committee has started to uncover a grand criminal enterprise, and it would seem that at the center of it is the former president. Napakasakit po nito dahil tayo pong lahat ay nabudol. Bahagi umano ng isang malaking crime enterprise ang anti-drug war ng Duterte administration. Parte yan ng summary ng House Quadruple Committee o Quadcom sa 13 pagdinig na isinagawa nito mula noong Setyembre. Ang 4 House panels ang nag-iimbestiga sa umano'y extrajudicial killings o EJK sa anti-drug war ng nakalipas na administrasyon. So, ayan o, inisal pa lang yan. At ayaw naman natin pangunahan ng komite. Pero siyempre, dahil nga ho sa base sa mga nadinig at nakuhang impormasyon ng komite tungkol sa investigasyon na yan, abay talaga hong kailangan, dalawa kasi ang pwedeng mangyari. Recommendation kung sino-sino ang mga kakasuhan, anong kaso. Siyempre, mapapalapit dyan ay dalawa rin, administrative. Pwedeng makasuhan ng administrative, yung mga incumbent government official na involved dito. At yung mga, pwede rin makasuhan sila ng criminal cases. Kasi yung human rights violation. At iba pa. So, kung si dating Pangulong Duterte ay irekomenda at nakasuhan ng gobyerno, abay hindi naman siguro masama yun. Huwag kayo magagalit ng mga followers niya dahil siya mismo ang nag-challenge. Nakasuhan niyo ako. Sabi niya, wala kang ginagawa yung DOJ. Matagal na akong naghihintay na ako'y kasuhan. Hindi nila ako kasuhan eh. So nakita mo yung challenge na yon. So, hindi naman pwedeng hindi isasama sa recommendation ng komite ang pangalan na dating Pangulo dahil siya mismo umami na at challenge pa ang mga otoridad na siya'y kasuhan. So, expected natin na kasama yan. At yung mga maraming active at retired official ng PNP. Dito nga dahil kasi 4 yan. Human rights violation, illegal drugs campaign, POGO, at saka po yung tungkol ho sa mga pagkakamkam ng mga malawak na lupain ng Pilipino, libu-libong hektarya. Okay, pero meron akong solusyon dyan sa libu-libong hektarya ng lupang nakuha ng mga Chinese national. Meron ng proposed bill na inaatasan na bawiin. At palagay ko naman, hindi walang kukontra dyan ng mga politiko. Pag may politiko sa Kongreso at Senado na kumontrol dun sa proposed bill na bawiin ang mga property nakuha ng mga Chinese national sa paggamit ng mga fake birth certificate, talagang hindi kayo Pilipino, makapili kayo. Okay, inaabangan po natin yan. At yung mas mabigat na kaparusahan sa human rights violation at yung may kaugnayan sa drugs, mas mabigat din kaparusahan. So yun po yun. So, hindi natin mamadaliin, hintayin natin ang komite kasi yung isipin mo 13 hearing. Mahabang committee report yan. Although nagkaroon na po ng initial report sila na naipadala sa DOJ at Office of Solicitor General na dating nasabi ko na at nire-review na yan ng Executive Department kung ano ang mga pwedeng ikaso nila. Kaya sana bilis-bilisan ng DOJ. Kasi ito na naman tayo eh. Ang hirap kasi maghanap ng hustisya talaga dito sa ating bansa. Napakabagal, napakaraming proseso.
At yung maraming proseso, yan ang nagpapabagal. At pag nakakalimutan na, hindi na napapag-usapan sa media ang issue, habang nawawala na tuluyan. So, kailangan talaga yun ng sistemang pabilisin. Tama naman, meron tayong rule of law. Pero sobra naman kasi ang panahon ay pinagkakaloob ng Department of Justice doon sa panahon para doon sa mga akusado. Huwag nating kalimutan, 30,000, 30,000 ang mga pamilyang naging biktima o individual naging biktima ng human rights violation. Yun, walang due process yun. So dapat ang pagbibigay ng hustisya dito sa mga biktima at pagharap ng kaso at pagpapakulong sa mga nasa likod nito dapat mabilis din. Ang tanong, kailangan pa ba ang kaukulang due process dito sa mga ito? Doon nga sa kailang biniktima, tokhang lang dito kaliwat kanan Sana kung gaano kabilis nilang nagdesisyon na husgahan ang mga inosenteng sibilyan, dapat ganon din kabilis ang ating executive department at judicial body para naman mabigyan ng hustisya. Just imagine kung yung 30,000 namatay, nawala naging biktima ng human rights violation. Kung ang mga kaso na naaabot ng pinakamahina, 5 taon bawat isa, di napakaraming panahon yan. Baka nawala na rin yung pamilya ng complainant, di pa ho nakakaroon ng hustisya. Dito sa atin sa Pilipinas, maabot ng 10 years hanggang 12 years. Ang paglilitis bago makita ang hustisya, bago maramdaman. Di ba? Magkakalimutan na pagka ganon. So pasintabi na, si dating Pangulong Duterte, hindi na rin bumabata. Ilang taon na ba siya? Ang sinasabi niya, 73. Pero ang kwenta ko, 79 years old siya. Kasi 1945 yata siya, di ba? Basta 79 years old. Kung after 10 years pa siya mabibigyan ng hustisya yung mga naging biktima niya, kung 80, hanggang 90 years old, di ba paano mo mapapanagot yung ganong edad? Pasintabi na po. Gano'n naman talaga. Kung gaano tumatagal ang kaso, tumatanda at nakakaedad yung mga akusado. At pag dumating yung araw na husgahan at sila'y napatunayan, paano pa ipakukulong yung ganun? Di ba? Baka pag pinakulong mo yan, ilang araw lang o ilang pardonat kasi matanda na, may edad na, di ba? So kailangan bilisan. Inuulit ko, kung anong bilis ng kanilang desisyon na itong kanilang biktima ay di umano ay illegal ang gawain at inilagay sa kanilang mga batas ang kamay na ginamit na task force, na nagsimula sa Davao City, nag-umpisa hanggang buong Pilipinas ng mga panahong yon. Dapat pagbibigay ng hustisya bilis-bilisan din. Hindi naman tayo nagmamagaling. DOJ, pagka masyadong tumagal sa investigasyon, preliminary investigation, baka humawala ng gana ang mga Pilipino. Okay? So, any comment, reaction sa bagay na ito? Ako naniniwala na sabi nga ni Congressman Acop, nabudol tayo. So, ibig sabihin, yun ang pinakabasihan. Kung nabudol, niloko tayo, ganun-ganon. So, ibig sabihin yan, meron ng pananagutan. At yun po, maaaring mga kasong kriminal ang kakaharapin ng dating Pangulo. Any comment, reaction? Sige po, malaya po kayo. Please like at paki-share po ninyo ang mga video ito. At lahat ng mga video sa aking mga channel, Mike Abe Opinions, at yung kabila, MA Pinoy TV.